Hello po sa inyong lahat yan, sa ating mga kaibigan at siyempre sa ating subscriber na 1,224 subscriber. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat at sa lahat ng mga silent viewers. At siyempre, maraming salamat din kay Commander ni Marcos. Yan, shoutout po. Lagi po natin silang suportahan. Marcos TV channel, Commander ni Marcos at si Rans TV. Yan, supportahan po natin yung kanilang mga bagong video, yung mga bagong upload para mas marami pa silang matulungan. Nandito nga ako guys, nandito po ako ngayon sa inyong harapan guys. Siyempre ay meron pong bagong upload si Commander ni Marcos doon sa kanyang FB page, kanyang Facebook page, Alma Vlogs. Yan. Siyempre, tulungan din po natin si Alma Vlog na ma-recommend yung kanyang Facebook page. I-show more po natin sa lahat ng mga sumusuporta kay Alma Vlog. I-show more po natin yung kanyang mga video para ma-recommend yung kanyang Facebook page. Maraming salamat po sa inyo lahat. Siyempre, nandito po tayo ngayon upang bigyan ng konting reaction. Yan, si Tatay Filomeno. Kasi maraming nagchat kay Alma na kamusta na kaya si Tatay Filomeno. Ito nga ay pinuntahan niya ngayon. Pinuntahan ni Alma Vlog ni Commander ni Marcos si Tatay Filomeno. Pero meron tayong dapat malaman. Kung ano nga yung nangyari. Kasi nakakalungkot mga guys. Nakakalungkot kung nangyari. Dito nga sa mapapanood nating video na to. Kaya guys, panoorin po natin. Siyempre talagang namimiss ng mga maraming supporter ni Commander ni Marcos si Tatay Filomeno. Kaya marami nag-isita sa kanya kasi namimiss ng mga supporter ni Alma Vlog si Tatay Filomeno. Alamin natin kung ano yung nangyari kay Tatay Filomeno. Kumunahan yung season ng Diyos sa atin, ano? Bakit tinapon na lalaki niya sa bahan dali papunta rito? Balik sa akin. At muli nga natin binalikan ang mga alaala ng pagbablog kay Tatay Filomeno at meron tayong mga viewers na hindi alam kung anong totoong nangyari kay Tatay. At Dito. ito nga yung mga Dito malalaman natin kung ano yung nangyari kay Tatay Filomeno. Mga salita sa atin na hindi natin inakala na huling pag-vlog na natin sa kanya ito. Welcome back to my YouTube channel, Commander ni Marcos, at sa ating page na Alma Vlog. Yan, dito mga guys ay malalaman natin kung anong tunay na nangyari kay Tatay Filomeno. Dahil nga ay nagbabalik at binalikan niya ni Alma Vlog, di ba? Ni Commander ni Marcos. Ang nakatira na dito ngayon ay yung kapatid niya na si Tatay Dodong. Yan, kaso nga lang wala daw sila ngayon. Nagsaka daw sila sa bundok para mamitas ng nyug. Yan, ano yan nakalagay dyan? Baka yung ano ka ng isda siguro yan. Ano ba yung bahay ni Tatay Filomeno? Dito sila Diba? nakatira. Nasa malapit sila sa ilog. Si Tatay Dodong nga po, kung maalala nyo, na-vlog ko din ng ilang part. At naabutan ng bangka. Ayan, nagkaroon po siya ng sponsor para sa kanyang bangka at yun yung hiling niya sa kanyang trabaho. Kasi ang trabaho niya po ay nag-uuling. Yan po yung matagal na 30 years na yata, 30 years plus na Tagal na yun 30 years. nag-uuling si Tatay Dodong at medyo delikado nga po yung trabaho na yun.
At kaya nga po, yun, na-providean natin siya ng bangka. Yun, ipakita ko yung bangka na nabili namin ni Tatay Dodong. Ito na po yun. Yan, stock po ngayon kasi si Tatay Dodong ay nandun namimitas ng mga nyug. Ito po pala yung pinagawa niya. Disagwan po ito. Disagwan po yan. Disagwan. Nakakatuwa kasi nandito Yan pala yung malapit sa ilog. Malapit sa ilog yung bahay nila. Halos parehas sila ni Tatay Filomeno ng behavior, mabait sa kapwa, yan, mapagbigay sa kapwa, matulungin. Mabait pala si Tatay Filomeno. Hindi pa nakanood. At ang dami din palang nagko-comment kay Marcos na kung nasa na daw si Tatay Filomeno, pati hindi ko na daw pinalikan kung mga hindi nakasubaybay na ay si Tatay Filomeno ay wala na po siya. Pwede nyo pong balikan sa ating mga vlog. Nakakalungkot naman, no? Si Tatay Filomeno. Nakakalungkot yung mga pangyayari. Ilang buwan na din ang makakalipas. Tatay Filomeno patay na raw. Ayon kay Alma Vlog. Yan, sa mga nakakamiss kay Tatay Filomeno, yan yung bahay niya. Buhay na buhay pa yung bahay niya, pero si Tatay wala na po. Nakakalungkot no mga guys. Sa na po siya ngayon, ilang month. Hindi ko ma-sure kung ilang month na din pong wala si Tatay Filomeno dito sa mundo. Nakakalungkot yung mga ganito, no? Nagkaano po siya yun. Lalo na pagmahal ng mga mahal na mga fans niya, marami nagmamahal kay Tatay Filomeno, tapos mawawala lang. Siyempre nakakalungkot. Napaghiwalay nila ng 24 years old na kinakasama niya, biglang humina si Tatay. Hindi naman yung totally na nagkasakit siya, kaso nga lang ay parang yun nga po, napabayaan niya yung sarili niya. Noong panahon po na nag-uwi kami doon sa bahay namin sa Quezon, ay masigla pa si Tatay. Pinag-grocery Nakakalungkot siya, naman, no? binilhan ng mga bagong damit, at yun nga, pinasuot ko pa nga sa kanya yung mga bagong damit at tuwang-tuwa po siya. Binilan ko ng pang-ulam niya. Ayan, tuwang-tuwa si Tatay that time. At di ko inakala ng pag-uwi ko sa bahay namin, nagbakasyon kami ni Marcos doon sa aming tahanan, ay siguro mga 2 days pa lang kami doon ay tinawag na sa akin nung apo niya dito na si Isabel. Kung kilala niyo si Ate Isabel, yung binablog din ni Marcos na may alagang Arabo. Ayan. Siya po yung napuntak sa amin na nasa hospital si Tatay at 50-50 na yung buhay. Doon po ako parang natulala na sabi ko, bakit biglaan? Kasi kung kailan nawala kami dito sa Bicol, dito sa Kapalonga, ay biglang gano'n ang nangyari kay Tatay. Si Tatay, Nakakalungkot yung mga pangyayari na ito mga guys, no? Samantala natin puputulin. Siyempre, ito po ay personal vlog ni Commander ni Marcos, kaya hindi po dapat natin to ibubuo sapagkat ay siyempre yung ating ginagawa ay nagbibigay lang po tayo ng konting reaction o konting masasabi sa kanyang pag-vlog dito nga kay nung nabubuhay pa si Tatay Filomeno. Hindi natin naasahan na ganito pala yung mangyayari kay Tatay Filomeno, na isang napamahal na rin sa lahat ng mga supporter, sa mga sumusuporta kay Commander ni Marcos, di ba? Siyempre yung ating mga buhay mga kaibigan, yung ating mga buhay ay hindi po yan pang matagalan. Hindi po yan sa atin. Yan po yung buhay natin, ay iniram lang natin yan sa ating mahal na Panginoon. Kaya sa ayaw man at sa gusto natin ay kung talagang kinukuha na po tayo ni Lord, ay kukunin po tayo ni Lord. Siyempre yung nangyari naman kay Tatay Filomeno, sabi nga rito ni Alma Vlog o ni Commander ni Marcos, ay si Tatay Filomeno ay nagkaroon ng sakit. Siguro dahil din daw sa stress, di ba? Siyempre pag matanda na po tayo, nagkakaroon po tayo ng mga sakit-sakit sa ating mga
katawan. Kaya pakinggan po natin ulit. Ay gusto niya magpatakbo sa ospital. Kaso nga lang yung unang tao na niya hingian ng tulong ay hindi siya pinansin. Grabe naman. Parang pinagantay pa ng ilang oras. Kaya yun biglang bumagsak daw si tatay, nawala ng malay. Doon na po yun nagsimula na hindi na bumalik yung malay tao niya hanggang naitakbo sa ospital nga. At wala na pong hininga. Grabe naman, nasa no? ospital, sinasurvive po siya ng mga Nakakalungkot yung mga ganito yung doktor. Kaso nga lang wala na po. Nakakalungkot yung mga ganitong di ba? Kunyari may nakita tayong meron tayong nakitang isang matanda o isang kapwa natin na talagang iba na yung kalagayan, talaga nangangailangan talaga ng tulong, maadala sa hospital. Pero merong ibang tao na nakikita na natin nahihirapan pero hindi pa rin natin natutulungan. Di ba? Hindi pa rin natin tinutulungan. Nakikita na natin yung kanyang kalagayan pero tayo dead ma lang. Di ba? Kaya sa mga ganitong paraan mga guys, sa mga ganitong pangyayari sa ating mga buhay, dapat kapag meron po tayo nakitang isang taong nangangailangan ng tulong o isang tao na maluba yung kanyang sakit, ay dapat po ay tinutulungan po natin yung mga guys. Huwag po natin to iisnabin yung mga taong humingi ng tulong sa atin, yung mga kumakatok sa ating mga puso. Huwag po natin silang isnabin sapagkat kailangan po nila ng tulong natin. Lalo na kung meron kang pwedeng itulong sa kanya, di ba? Kasi maraming paraan para matulungan natin ang isang tao. Hindi lang sa financial na pera, di ba? Hindi lang sa mga ganung bagay. Wala man na po talagang buhay si Tatay Filomeno at yun nga, hanggang sa wala na, ang daming nalungkot. Alam ko yung mga dating viewers na nandito ay namimiss nyo si Tatay Filomeno, at sa lahat naman ng vlog ko may mga nagko-comment nakakamiss daw si Tatay Filomeno, at sa totoo lang po, totoo po yan. Lahat po tayo nakakamiss sa kagaya niya na beneficiary natin na hindi marunong mag-demand, hindi marunong humiling sa kung ano yung gusto na, kung anong grasya lang yung meron sa kanya, yung ma-share sa kanya, kung ano yung blessing, kung ano yung... Ayun mga guys, tama naman po yung sinabi rito ni tama po yung sinabi dito ni Alma. Talagang yung ating si Tatay Filomeno ay talagang kahit ano ang ibigay sa kanya ay okay na okay para sa kanya, kasi ayaw ni Tatay Filomeno ron na nagde-demand siya, di ba? Kaya guys, talagang yung mga vlog ni Commander ni Marcos ay kung inyo ipapanoorin, talagang ang bawat puso natin ay magbubukas, lalong-lalo na sa mga kumakatok na katulad ng tinutulungan ni Commander ni Marcos at ni Marcos TV channel. Kailangan kapag may kakatok sa atin, may kakatok sa ating mga pintuan, sa ating mga kapaligiran, nakikita natin na mayroong naghihirap, dapat po ay tutulungan po natin sila. Huwag po natin to iisnabin, huwag po natin pababayaan, sapagkat ang pagtulong ay kinasasaya ng ating mahal na Panginoon. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay mayroon po kayong natutunan sa ating ginawang reaction video dito nga po kay Tatay Filomeno na vlog ni Commander Marcos. At siyempre supportahan nyo rin po mga guys yung mag-asawa natin, Commander ni Marcos at si Marcos TV, at saka yung kanilang cameraman, si Rans TV. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much po sa inyong mga panonood at sa mga sumusuporta sa mag-asawa na to na si Commander ni Marcos
at si Marcos TV channel. At supportahan nyo rin po yung kanyang Facebook page, Alma Vlog. Maraming salamat po. Huwag nyo po sanang kalimutan tulungan nyo rin po yung aking YouTube channel. Pakisubscribe po yung aking YouTube channel, Kuya Mike TV. At sa mga gusto pong mag-iwan ng komento po dyan. At syempre, huwag nyo pong kakalimutan na mag-thumbs up po. Maraming salamat po sa inyo lahat sa ating 1,224 na subscriber at sa lahat ng mga silent viewers. Talagang nagpapasalamat ako sa mga silent viewers sapagkat sila po ay walang sawang nanonood po sa ating mga video. Kaya maraming salamat po sa inyo lahat, and thank you so much everyone. Sana po ay pagpalain po kayo ng ating mahal na Panginoon at ingatan po sa lahat ng inyong mga gagawin, siyempre, at sa inyong mga pamilya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much everyone. Sana po ay suportahan nyo rin po yung aking YouTube channel, Kuya Mike TV. Maraming salamat po.